Isang mayamang negosyante ang tumatanda na at alam niyang panahon na upang pumili siya ng taong papalit sa kanya sa pamamahala ng kanyang negosyo. Sa halip na pumili mula sa kanyang mga anak at mga direktor, nagdesisyon siya na gumawa ng isang kakaibang paraan. Ipinatawag niya ang lahat ng manggagawa ng kumpanya. Nagulat at natuwa ang mga manggagawa sa sinabi ng boss na isa sa kanila ang mapipili na papalit sa kanya. Binigyan niya ang mga manggagawa ng tig-iisang espesyal na buto at sinabing itanim nila yon at alagaan at bumalik sila pagkatapos ng isang taon na dala ang mga tanim nila. Hahatulan ko kayo mula sa mga halamang dadalhin nyo at ang taong mapipili ko ang papalit sa akin, sabi ng boss. Si Jim ay nandoon din ng araw na iyon at gaya ng ibang kasama ay tumanggap din siya ng buto. Umuwi na sobra ang pananabik at ikwento niya sa kanyang asawa ang pangyayari. Tinulungan siya nitong kumuha ng paso, lupa at pataba at itinanim nila ang buto. Araw-araw inaabangan ni Jim ang pagtubo ng buto. Matapos ang 3 linggo, ang ibang kasama ni Jim ay nag-uusap na sa kanilang mga buto at halaman na nagsimula na nilang mapalaki. Palaging tinitingnan ni Jim ang kanyang buto ngunit wala pa din tumutubo mula doon. 3 linggo, 4 na linggo, 5 linggo ang lumipas, hindi pa din tumubo ang buto ni Jim. Ang mga kasama niya ay masayang nagkukwento tungkol sa kanilang mga halaman. Ngunit si Jim ay wala pang napapatubo man lang at nakakaramdam na siya ng pagkabigo. Lumipas ang 1 taon at ipinatawag ulit ng boss ang kanilang mga manggagawa at sinabing dalhin ang kanilang mga tanim. Sabi ni Jim sa kanyang asawa ay di siya magdadala ng walang lamang paso. Ngunit tugon ng kanyang asawa ay maging tapat sa mga pangyayari. Masama ang pakiramdam ni Jim at sa kanyang tingin ay yun na ang pinakanakakahiyang araw sa buong buhay niya. Ngunit alam niyang tama naman ang kanyang asawa. Dinala niya ang kanyang walang lamang paso sa boardroom. Pagdating niya ay namangha siya sa uri ng mga halamang dala ng kanyang mga kasama. Lahat ay magaganda, ang mga hugis at laki. Ibinaba ni Jim ang kanyang paso sa sahig. Pinagtatawanan siya ng karamihan at ang iba naman ay nalungkot para sa kanya. Nang dumating ang boss, namangha ito sa mga dalang halaman ng kanyang mga manggagawa, malalaki at ang iba ay namumulaklak pa. Nakita nito si Jim na nagtatago sa likod dala ang kanyang paso na walang laman. Tinawag niya ito sa harap at tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang buto. Sinabi ni Jim ang buong kwento. Pinaupo niya ang lahat maliban kay Jim. Tiningnan niya ito at sinabing siya ang bagong CEO ng kumpanya. Di makapaniwala si Jim sa narinig, lalo na ang mga naroon. Hindi nga niya napatubo ang kanyang buto. Paano siya ang magiging CEO? Ipinaliwanag ng boss kung bakit si Jim ang napili niya. 1 taon ang nakaraan, lahat kayo ay binigyan ko ng buto upang itanim, diligin, patubuin, alagaan at dalhin sa araw na ito. Ngunit ang ibinigay ko sa inyo ay patay na buto at imposibleng tumubo ang mga ito. Lahat kayo, maliban kay Jim, ay dinalhan ako ng magagandang halaman. Pinalitan nyo ang inyong mga buto nang malaman nyong di tumubo ito. Si Jim lang ang may tapang at katapatan na nagdala ng paso na walang laman. Kaya't siya ang magiging bagong Chief Executive Officer na papalit sa akin. Sa ating buhay, lagi nating tatandaan ang pagiging tapat sa salita at gawa may naghihintay na gantimpala. Huwag mong asahang ikaw ay pagkakatiwalaan kung ang gawa at salita mo ay walang katotohanan. Mapagpalang araw sa ating lahat.